Hello guys, kumusta? Guys, meron ng Starlink kit sa mga mall. Pwede nyong i-check yung Silicon Valley sa Cyberzone or any branch kung available na yung Starlink. So, sila ang fulfillment at ang authorized reseller is si Data Lake. Gaya dito sa SM City Dasma, available na yung Starlink sa Silicon Valley. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano i-activate ang Starlink na nabili nyo sa Silicon Valley or sa SM. Siyempre, ilagay nyo yung serial number. So, makikita siya sa box. So, ito siya yung SN. Ayan. Nag-start siya sa word na kit. Tara guys, simulan na natin. Nga pala guys, huwag nyo kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. So, dito, new account tayo. After nyong ilagay yung serial number. Then, example ito sa client ko. Taga Daraga Albay siya. So, ang gusto niya is roam na service plan, which is 3.3 per month. So, check out na natin. So, 0 yung hardware. So, nabili niya na kasi sa Silicon Valley. So, 3.3 yung monthly niya. So, pag ako nagpa-process ng activation, syempre, direct sa pangalan ng client or yung owner, direct sa phone number niya, then direct din sa email address. So, dito lang nagbabago guys pag nag-process yung client. So, copy lang natin yung zip code, then the rest yung card details ko. So, ang gamit ko dito is PayMaya or Maya na ngayon. So, ito yung demo para makita nyo yung card details nyo, especially yung virtual card. Then, once okay na, place order nyo lang. Leave blank lang yung PCN. Then, once success na paglagay ng OTP, makikita nyo yung order confirmation code. Malaki ang chance na success siya. So, may makikita kayong email. Ito yung ma-receive nyo. So, welcome to Starlink. Then, ito yung service activation confirmation. So, i-click nyo lang to, yung sign in to my account para mag-set kayo ng password. Once na-set na, automatic redirect na, nakalagin na kayo. So, ito, may sariling account na yung client ko and activated na yung Starlink. Yan, direct na rin sa kanyang name yung account, syempre. So, ito siya. Ito yung Starlink kit niya na details. Then, ito yung billing cycle niya. So, October 2. Process ko siya nung nakaraan. So, kung makikita nyo, siya, October 30 ko na process. So, may 2 days siya na free na internet. Then, once okay na yun, tinuturo ko rin sa kanila kung paano magbayad. Hello guys, ito pala yung guide kung paano mag-update ng billing information. Una dito is i-copy paste nyo yung zip code, then update nyo yung billing information. So, paste muna natin yung zip code dito. Then, doon sa taas, ilalagay natin doon yung name ng card. Usually, PayMaya ang gamit ko dito. Dito nyo makikita yung card details, yung card information. So, para makita nyo yung mga information, click nyo yung mata para mag-open or mag-show yung card details. Ito, sample lang naman to. Expired na tong card na to. So, dito nyo ilalagay yung mga information. Ayan. Yung expiration, then yung CVV. Ayun. Then, save nyo lang yung payment information. Then, okay na yun. Once done na, pwede nyo nang i-click yung make a payment. Then, lalabas tong pop-up na to. Submit lang. Then, lalabas to. Okay na yon. Then, completed na yung status. Nga pala guys, may mga common issue sa pag-activate ng Starlink. Una dyan is no confirmation code na lumabas dito after mag-input ng OTP. So, minsan wala ding na-receive na email after nyo mag-submit. Tapos, nadikdak na kayo sa account nyo. Usually, ganito yung makikita nyong email. Usually, 3. Then, other issue na number 3 is already assigned pag check nyo. So, ito yung pang-validate kung nag-success ba or hindi yung inyong pag-activate.
So, meaning niya, nag-success na or naka-assign sa ibang tao if nabili nyo sa ibang tao. So, paano siya i-resolve yung pag-activate ng Starlink? Una dyan is pwede nyong i-reset kung kayo mismo ang nag-try mag-activate. So, ito yung example, sinend ko sa email ko. Ganito yung email nyo na ma-receive. So, click nyo lang to, reset password, then lagay nyo na yung bagong password nyo. Then, after nun, automatic login na rin kayo. Ito guys, yung pag-verify ng serial number ng Starlink kung nag-success or hindi ba yung inyong pag-transfer. Dapat lalabas yung option ng mga service plan. Then, if may issue pa rin kayo, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook account. Then, nag-order processing din ako, Starlink activation, transfer of ownership, ipibili nyo sa ibang tao, then bills payment. May 3 ways paano kayo makabili ng Starlink. Una dyan yung sa official website. So, malaya kayong pumili kung anong gusto nyo, kung residential or roam. Then, dito sa residential, may 2 option. Itig 27. Then, yung isa priority. Then, sa roam, ito yung tig 33. Ang maganda sa roam, pwede mong dalhin kahit saan. Then, may mobile global pag mahilig ka mag-travel sa ibang bansa. Then, itong mobile priority, pwedeng gumana sa dagat or sa umaandar ng sasakyan. Then, ito namang boat para sa mga seafarer or may mga private yacht or yate. So, ito yung pwede nilang i-avail. Ang gamit nila dito is yung flat high performance. So, global coverage, pay as you go, yung pwedeng ma-post yung billing pag hindi gagamitin. Ito yung maganda dito. Ang mahal lang dito is yung hardware niya, yung kit, kasi flat high performance. Pero pwede din naman yung yung standard na Starlink kit. Mag-subscribe lang sa mobility. So, i-try natin yung pag-order, lagay nyo lang yung address nyo. So, wait lang natin na mag-validate, then mag-redirect lang kayo dito sa pinakang checkout page. So, pili lang kayo na kung anong gusto nyong service plan. Then, once na pilapan nyo na to, place order nyo lang. Ayun, may Starlink na kayo, hintayin nyo na lang na ma-deliver. Then, next natin is yung bumili kayo sa authorized retailer. Kaya ng Silicon Valley or sa mga SM. Kasi yung Data Lake, siya yung authorized retailer. Then, yung Silicon Valley, yun yung fulfillment. Or pwede nyo rin akong i-message kasi nagpa-process ako ng order via online. Nag-activate din ako ng Starlink. Nagta-transfer din ako ng ownership at yung bills payment if may issue kayo. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.